Ngayon pong holiday rush na, inaasahan na ang dagsa ng mga biyahero sa Parañaque Integrated Terminal Exchange o PITX. Nakasalang sa balitang hali ang head ng Corporate Affairs and Government Relations ng PITX na si Jason Salvador. Magandang umaga at welcome po sa balitang hali. Magandang umaga, Sir Rafi, Ma'am Connie. Magandang umaga po sa inyo lahat sa mga kapuso nating nanonood. Good morning, sir. Kamusta ho ang paghahanda ninyo ngayong holiday rush? Ramdam na ho ba yung pagdami ng mga bumabiyaheng pasahero natin? Opo, Ma'am Connie, ito, napuspusan po ang paghahanda natin para sa darating na Kapaskuhan at Bagong Taon. Ito, medyo nararamdaman na po natin ang pagtaas na bilang ng ating mga pasahero. As sa perceive po natin, magmula December 15 hanggang January 3, hindi po bababa sa 2.6 million passengers ang dadaan dito sa PITX. Kaya naman ito, kami abalang-abala upang matugunan ang hamon na ito. Oo nga, I can imagine sa Friday, sa paparating na weekend pati, marami na rin ho tayong mga mag-uuwian, lalo na meron ho ba tayong mga problema na at least kinakaharap ngayon para at least yung ating mga biyahero po na sinasabing magsasakay dyan, may masasakyan pa rin by that time, di ba? Baka inyong inaayos na sa ngayon pa lamang. Opo, wala naman pong problema tayong nararanasan, awa ng Diyos. Kasi maaga pa lang, pagkatapos pa lang po ng undas, Ma'am Connie, nilatag na po kagad natin ang ating preparations at isa yan sa tinugunan natin kagad. Natiyakin na may sapat pong bilang ng mga pampublikong sasakyan yung ating mga pasahero. Kaya as early as November, nakipag-usap na po tayo sa mga transport operators natin para sa kanilang mga additional units. And then nakipag-usap din po tayo sa regulators natin tulad ng DOTR at LTFRB para po sila makapagbigay ng mga special permits. Ang maganda lang dito, Ma'am Connie, Sir Rafi, yung LTFRB, magtatalaga po sila ng mga kawani right on the ground dito sa PITX para kung kinakailangan pa ng additional units right there and then, makakapagbigay po sila ng special permits. Lahat po ito nakalatag and then magsiset up din po sila ng mga help desk dito upang sa ganun, alalayan din yung ating mga kababayan sa kanilang paglalakbay. Nagkaroon po ba ng pagtaas sa bus fare ngayong holiday season at yung mga mag-walk-in nga, hindi nakabili ng ticket beforehand? Pwede pa ba? Ay, wala pong pagtaas ng presyo. Yan po yung ating binabantayan. Katuwang po natin ng DOTR, LTO at LTFRB dyan para tiyakin na hindi naman na mabigatan yung ating mga biyahero. Alam naman natin na napakaraming gastusin ngayon. So tiniyak po natin na wala pong magiging dagdag presyo. Yung sa mga walk-ins, meron pa naman po. Kaya lang, siyempre ni-advise natin, Sir Rafi, hanggat maaari, i-advance booking na po nila yan. Bumili sila ng ticket na maaga. Kasi pag last minute, dyan po tayo nagkakaroon ng konting pag-iintay, konting pagpipila at konting pagsisikip. Opo, paano nyo naman po tinitiyak yung seguridad ng mga pasahero? May dagdag na security measures ba kayong itinatupad para handa yung ating mga biyahero pagpasok po dyan sa PITX? Ay, oo, Sir Rafi, yan po yung talagang pinapatupad natin dito. Kahit po hindi holiday season, mahigting na po yung seguridad natin dito. Pagpasok pa lang po nila, meron na po tayong mga metal detectors dyan. Tapos sa mga bagahe po, isa-isang sinusuri ng ating mga security personnel. And then may mga bomb sniffing canines din po tayo dito upang tiyakin na wala po makakapasok na hindi ka nais-nais na bagay. Bukod dito, siyempre, nandito din po ang mga kawani ng PNP, round the clock, 24/7 po yan. Bukod dyan, nagdagdag pa po tayo ng mga own security, naka-plain clothes, para sa ganon, nakaikot po sila mabuti at minaman-manan at tiyakin na magiging ligtas, matahimik yung paglalakbay ng ating mga kapuso. Bawal po yung mga paputok, Naku, bawal po, Sir Rafi, kasi alam niyo naman, yung mga pyrotechnics, pag nainitan po yan, may posibilidad po na magliyab at mag-create po ng sunog. So mahigpit po natin pinagbabawal yan. Kasama po ng mga matalim na bagay, konting mga pwede pong gamitin na armas. At of course, yung mga bagay po na may masangsangang amoy. Kasi siyempre napaka-uncomfortable naman po sa mga kapuso natin babiyahe kung makukulong sila sa isang pampublikong sasakyan na air condition na medyo masama yung amoy. So hindi po natin pinapayagan yan. Opo, ako matanong ko lamang, wala ho bang magiging pagbabago sa inyo pong schedule sa darating po na mismong araw ng Kapaskuhan at Bagong Taon? Lahat po ba ay babiyahe pa rin? Ay, opo, wala pong pagbabago. Ang PITX po mananatiling bukas. Pasko, Bagong Taon, lahat po ng holidays, bukas po tayo. Pero ganun pa man, siyempre, yung mga biyahe po natin, baka mabawas-bawasan po ng konti pagdating po ng bisperas, Kasi siyempre, magse-celebrate din naman po yung ating mga transport workers. Pero pagdating po na 25, back to normal po yan. Ganun din po sa Bagong Taon. Pagdating po ng bisperas, baka bumagal po ng konti. Pero January 1, dire-diretso na po tayo ulit, Ma'am Connie. Saan po makikita? May website ba kayo para doon sa mga biyahe po? Para at least hindi sila basta magugulat na wala palang biyahe that time sa kanilang mga probinsya? Opo, Ma'am Connie, they can check that out sa ating website, sa ating social media pages. Meron po tayong Facebook page, Twitter, meron din po tayong TikTok, para po sa mga karagdagang kaalaman para sa ating mga pasahero. Ay, TikTok ha? Maraming pong salamat sa inyo, Mr. Jason Salvador ng PITX. Thank you, sir. Salamat din po. Ingat po tayo lahat.